Hindi nga ako nakapag-duty nito dahil nga pagkagising ko ng umaga ay nahihilo agad ako. Pagtatayo nga ako ay para akong matutumba. Ako nga lang mag-isa dito sa bahay kaya nagluto na ako ng tuyo. Ewan ko ba kung bakit ang sakit-sakit ng aking sikmura pagkagising ko. Para tuloy ako naglilihi nito. Gustong gusto ko kasing kumain ng tuyo. Nagluto naman si daddy ng ulam kaya lang hindi papasok sa sikmura ko. Ganito nga siguro ang pakiramdam ng mga angkan. Uy. Hindi ko nga maintindihan kung ano ang nararamdaman ko kasi kumakalam yung sikmura ko tapos nahihilo ako na parang matutumba. Para nga akong nahahay nito. Uy. Nagdahan-dahan nga lang ako sa pag-prepare ng aking umagahan kasi nga baka ako ay matumba at ako lang mag-isa dito. Walang pwede makatulong. Kinuha nga ako ni Papa dito kaya lang hindi ako sumama. Sinundungan niya ako dito kasi nga nag-worry sila at ako lang mag-isa dito. Baka daw ano mangyari sa akin, ako lang mag-isa. Mabuti na lang talaga at itong taga-alaga ni Salmo ay bago siya aalis ng bahay ay naglilinis muna siya. Pagdatingan namin dito sa bahay, galing eskwelahan ay malinis na yung bahay pati yung mga lamesa tapos itong lababo namin. Nakakahiya nga minsan kasi pati yung kwarto namin ay malinis na din at naka-arrange na. Salamat. Matapos ko nga hugasan yung pinggan na pinagkainan ko ay dito muna ako sa sala maghiga-higa. Gusto ko nga sanang pilitin yung sarili ko na mag-duty kaya lang baka naman ako naman ang sasabihan na rest in peace. Charot lang.